Ulat News Updates. Mga balita ngayon, 3 miyembro ng NPA sumuko sa Camarines Norte, mga armas na samsam. Pagresolba ng rido sa Lanao del Sur, nakiisa ang AFP. 20 drivers nagpositibo sa random drug testing sa Dumaguete City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. 3 miyembro ng New People's Army o NPA ang sumuko noong Enero 27, 2026 sa bayan ng Basud, Camarines Norte. Kinilala ang mga ito na sina alias Isme, Larry at Allen na pawang kabilang sa KLG-2, SRC-1 at BRPC. Matapos ang pagsuko, agad silang nakipagtulungan sa 81st Infantry Battalion, katuwang ang 42nd Infantry Battalion ng Philippine National Police o PNP. Itinuro ni alias Isme ang taguan ng armas sa Barangay Salvacion, Ragay, Camarines Sur. Dito nasamsam ang 4 na M16 Bushmaster Rifles, mga magazine at bala. Sinundan pa ito ng pagkakadiskubre ng 2 pang M16 Rifles at mga bala sa Barangay Baya na itinuro naman ni alias Larry. Ang 81st Infantry Battalion ay kasalukuyang nasa ilalim ng operational control ng 902nd Infantry Brigade at patuloy na nagpapaigting ng operasyon sa Camarines Norte at ilang bahagi ng Camarines Sur bilang bahagi ng Focus Military Operations ng 9th Infantry Division ng Philippine Army. Nakiisa ang 64th Infantry Knights Battalion sa mga lokal na pamahalaan ng Pagayawan, Ganasi, Tugaya at Paulas sa mapayapang pagresolba ng ilang rido sa Lanao del Sur noong Enero 28, 2026 sa Municipal Gymnasium ng Pagayawan. 3 hiwalay na alitang pampamilya ang tuluyang naayos, kabilang ang rido sa pagitan ng pamilyang Mala at Tugaya at pamilyang Pangkatan at Ganase. Gayon din ang sigalot ng pamilyang Dibagulon ng Barangay Pinalangka at ng pamilyang Morohom Salik ng Barangay Bandaraingod sa Pagawayan. Kasama rin ang pagkakasundo ng ilang miyembro ng pamilyang Mala at ng kapulisan kaugnay ng isang nakaraang insidente. Sa ilalim ng Kaisako Kalilintad Program ng pamahalaang bayan ng Pagayawan, lumagda ang mga panig sa kasunduan at nanumpa sa banal na Quran bilang tanda ng tuluyang pagtatapos ng alitan. Pinuri ni Lieutenant Colonel Jerry B. Gabliola ang inisyatiba ng LGU at tiniyak ang patuloy na suporta ng 64th Infantry Battalion sa pagsusulong ng kapayapaan at pagkakaisa sa Lanao del Sur. 20 mga transport workers ang nagpositibo sa random drug testing ng Land Transportation Office o LTO at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Dumaguete City nitong Huwebes, January 29. Nasa halos 200 driver ang sumalang sa drug testing, kung saan 14 sa mga nagpositibo ang mga driver at pahinante ng truck. 3 ang driver ng jeep, 3 driver ng tricycle at 1 driver ng e-trike. Ayon sa LTO Negros Island Region, ang isinagawang operasyon ay bahagi ng Oplan Harabas na layong maisiguro ang kaligtasan ng mga pasahero at matiyak na walang mga driver ang gumagamit ng ilegal na droga. Ang mga nagpositibo ay isa sa ilalim pa sa confirmatory drug test at kung muling magpositibo ay agad silang papatawan ng kaukulang kasong administratibo. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.